Sa amin pong mga kapatid, mga inaaralan si Biblia at mga bisita namin, dumating na po tayo sa takdang oras ng ating pagpupulong. At bilang pasimula po, tayo po ay tumayo at sabay-sabay nating awitin ang awit song number 29. Tayo po ay makapakinig ng isang pahayag sa umagang ito. Ang kanya pong paksa, mga simulain sa Biblia, matutulungan ba tayo nito na harapin ang mga problema sa ngayon? Ulitin ko po yung kanyang paksa, mga simulain sa Biblia, matutulungan ba tayo nito na harapin ang mga problema sa ngayon? Siya po ay nagmula pa sa Prime Taytay Rizal Congregation. Tawagin po natin si Brother Peter Santillan. Brother Santillan, handa na po kaming makinig. Nakakakita na po ba kayo mga kapatid ng tidal wave? Nakakakita tayo doon sa mga pelikula o mga palabas. Ang kalagayan natin sa ngayon, sa mga problema
na ating dinaranas, tulad siya ng isang tidal wave, napakalaking alon, at hindi natin alam kung papaano natin ito malalampasan. Kaya ang Diyos na Jehovah ay naglaan siya ng salig Bibliang salita para tulungan tayo, gagabayan niya tayo. At ang sanlibutan din ito ay naglalaan din ng napakaraming mga payo sa ngayon. At nandyan ang iba't ibang uri ng maaklat. Tulad ng health guide na aklat sa Estados Unidos, pinakakilala na aklat, nagbibigay ito ng payo. Pero ang tanong ay ito, alin sa mga aklat na ito ang inyong pinagkakatiwalaan? Yung aklat na Biblia mula kay Jehovah o itong aklat ng sanlibutan na mayroong mga praktikal na payo? Kung ang ating pinipili ay ang salita ng Diyos na Jehovah, ang sagot ay tama. Yan ang pinakamahusay na tugon natin sa ating buhay kapag yan ang ating pinili na giya sa ating buhay. Tingnan ninyo mga kapatid at mga kaibigan natin na naririto, yung binabanggit sa aklat ng Kawikaan 19:20, kung ano ang maitutulong nito sa atin kapag nagbibigay pansin tayo sa Biblia. Ang sabi sa Kawikaan 19:20, makinig ka sa payo at tumanggap ng disiplina para maging marunong ka pagdating ng araw. Totoo iyan. Pero mayroon ding binabanggit ang Biblia. May kinalaman sa pagpili natin ng mga tagapayo natin. At ano yon? Dito natin makikita sa aklat ng Kolosas, Kabanata 2, talatang 8 na nagsasabi, maging mapagbantay kayo para walang bumihag sa inyo sa pamamagitan ng filosofiya, mapanlinlang at walang saysay na mga idea na ayon sa mga tradisyon ng tao at pananaw ng sanlibutan at hindi ayon sa Kristo. Kaya kung hindi tayo magiging maingat sa pagpili ng ating pagpapasya kung sino o alin ang ating susundin na magiging tagapayo, ito ang sinasabi sa atin. Baka mabihag tayo sa pananaw ng sanlibutan. Para hindi tayo mabihag ng pananaw na ito, magsalig tayo sa Biblia. Ano man ang mga problema sa ngayon tulad ng tidal wave, kalusugan, hirap sa buhay, yan ang ating tatalakayin. Mayroong 4 na mga problema na bibigyan natin ng pansin at ito yung problema sa iringan. Paano natin matamo ang kaligayahan? Paano natin makasurvive doon sa kahirapan at kabalisahan? Ilan lang po yan sa mga pangunahing problema na tutulungan tayo ng simulain ng Biblia kung papaano natin ito mapagtatagumpayan. Tingnan natin ang paghahambing ng karunungan ng sanlibutan at sa karunungan ng Diyos na Jehovah batay sa banal na kasulatan. Ngayon, pag-usapan natin ngayon yung una, yung binanggit natin kanina, paano lulutasin ang mga iringan. Ang sagot, kung itataguyod natin ang kapayapaan, magiging panatag at maligaya tayo sa pakikitungo sa isa't isa. So ibig sabihin na kapag mayroong mga iringan na mangyayari, ang ipinapayo sa atin ng banal na kasulatan ay makikipagpayapaan. Kamusta naman ang sa sanlibutan sa ngayon?
dahil mayroong iringan na nangyayari batay sa aklat ng 2 Timoteo Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3, na itong mga iringan sa hindi mabuting pakikitungo sa isa't isa, nandyan ang problema. Nabanggit natin kanina yung pagiging mapayapa, makipagpayapa ka sa iyong kapwa. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga kasabihan may kinalaman dito. Sa sanlibutan sa ngayon, ang kanilang mga solusyon at naiisip ay yung pagre-rebelde at pagganti. Hindi tama yon. Tingnan natin ang dalawang kasabihan. Kasabihan ng sanlibutan at yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng isang kilalang kasabihan ni Confucius, sabi niya, isang insik, no? Sabi niya, kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Batay dito sa kasabihan ni Confucius, hindi nagiging payapa ang mga ugnayan dahil sa mga saloobing ito. Ano naman ang kasabihan ng ating Panginoong Hesus? Huwag gawan ng masama ang iba. Kaya itinatampok sa aklat ng Mateo, Lucas, Juan, at Marcos, yung golden rule. Kunin natin ang isa sa mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Dito sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 12, ganito ang sinasabi. Kaya, lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Sa katunayan, ito ang pinakadiwa ng kautusan ng mga propeta. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ang pagsunod sa simulaing ito ay nangangahulugang dapat pakitunguhan ang iba ng magalang, patas, at tapat. Tanda yan ng tunay na pagmamalasakit natin sa iba. At kung mayroon mang hindi mabuti na nagawa ang isa sa atin o tayo ay nakagawa ng hindi tama sa isa, ano ang ipinapayo sa atin ng Biblia para malutas ang problema may kinalaman sa iringan? Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 23 hanggang 25, tayo ay makipagpayapaan doon sa nagkukulang sa atin para mananatili ang kapayapaan. Kaya yan ang ipinapayo. Pinapayo mismo ng banal na kasulatan sa atin na resolbahin itong iringan. Kaya tayo ay pinapayuhan ng Biblia na sumunod sa payong ito dahil yan ang tama. Ngayon, dumako tayo dito sa pangalawa na problema. Kanina, pinayuhan tayo na pag mananatili ang kapayapaan, mawawala ang iringan. Kaya sundin lang natin yung payo ni Jehovah. Sa pangalawa na problema na gusto natin pagbibigyan ng pansin ay itong paano masumpungan ang kaligayahan. Gustong-gusto natin yan na magiging maligaya tayo. Kaya pinagsisikapan natin na matamo yung kaligayahang iyon. Ang sagot sa bagay na ito ay masusumpungan natin ang tunay na kaligayahan sa pagiging bukas palad, yamang. Batid natin na sa gayong mga hain ay lubos na nalulugod ang Diyos. So, ang pagiging bukas palad ay isa sa binabanggit ng banal na kasulatan para matamo natin ang tunay na
kaligayahan. Binabanggit din ng banal na kasulatan at hinihimo ko kayo na subaybayan ang isa pang simulain sa banal na kasulatan kung ano ang maidudulot nito sa atin. Dito sa aklat ng mga gawa, Kabanata 20, talatang 35, ang sabi doon, sa lahat ng bagay, ipinakita ko sa inyo na kailangan ninyong magpagal sa pagtulong sa mahihina at lagi ninyong tandaan ang sinasabi mismo ng Panginoong Hesus, may higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa pagtanggap. Kaya kung titingnan natin ang pangkasalukuyang kalagayan ay baliktad. Ang gusto ng sanlibutan ito, ang ipinapayo nila ay magiging materialistiko, magkaroon ka ng ganitong mga bagay-bagay at magiging sikat. Pero kung mayroon ka mang taglay ng mga kayamanan tulad nito, sinasabi ng Lucas 12:15, anuman ang mga pagsisikap natin sa mga bagay na ito ay walang saysay. Kaya, ang susi para magiging maligaya tayo ay yung binabanggit sa Gawa 20:35 na, ano yung sabi doon kanina? May higit na kaligayahan sa pagbibigay sa pagtanggap. So yan ang ating susundin na ipinipayo sa atin. Dumako tayo sa pangatlong problema. Sa pangatlong problema. Sabi diyan, kung papaano haharapin ang problema sa kahirapan. Binabanggit ng unang Timoteo Kabanata 6, talatang 8, ang ganito. Kaya maging kontento na tayo kung mayroon tayong pagkain at damit. So ano yung iminumungkahi sa atin ng banal na kasulatan? Magiging kontento kung ano mayroon man tayo. So ano yung ipinapayo sa atin para matagumpayan natin itong problema sa kahirapan? Kung kontento tayo, maitutuon natin ang ating pansin sa higit na mahahalagang bagay gaya ng paglilinang ng mabubuting kaugnayan sa Diyos at pagtatamasa ng maligaya at tiwasay na buhay pampamilya. So ang ipinapayo sa atin ay yung pagiging kontento. Pagiging kontento. Pero ano ba ang itinataguyod ng sanlibutang ito? Itinataguyod ng sanlibutang ito, batay sa Biblia, ang walang pagkakontento. Sa Bible, pagiging makontento. Pero sa sanlibutan, walang kontento. Tingnan natin yung binabanggit sa Kawikaan 27:20. Ang sabi, kung papaanong hindi nakokontento ang libingan at ang lugar ng pagkapuksa, hindi rin nakokontento ang mga mata ng tao. Totoo ang mga bagay na ito sa atin. At ano pa, hindi lamang yung mga mayayaman o mga mahihirap ang naghahangad nito. Dito sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 6, talatang 9 at 10, ay ganito ang sinasabi. Ang mga determinadong yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag at sa maraming walang saysay at napipinsalang pagnanasa at nagbubulusok sa mga tao sa pagkapuksa at kapahamakan. Dahil ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang bagay at dahil sa pagpapadala
sa pag-ibig ni ito, ang ilan ay nailihis sa pananampalataya at dumaranas ng maraming kirot. Kaya yan ang nangyayari kapag ang payo, yung tagapayo natin sa sanlibutan ito yung piliin mo. Pero kung pipiliin natin ang ating tagapayo na si Jehovah, batay sa banal na kasulatan, magkukontento ka kung anong mayroon ka. At binabanggit ng aklat ng Mateo 6:22, pananatilihin natin ng simple ang ating mata. Simple, yan lang ang pinakasikreto sa bagay na ito. At makakatawid talaga tayo doon sa ninanais ng Diyos na Jehovah. Kaya itong mga problema sa kahirapan, nandyan lang si Jehovah. Ito yung ipinapayo niya sa atin. Napakasimple at kaya natin itong gawin. Kaya kung sa maikli, kung kontento tayo, may tutuon natin ang ating pansin sa higit na mahalagang bagay, gaya ng paglilinang ng mabuting kaugnayan sa Diyos, ay magtatamasa ng maligaya at tiwasay sa buhay pampamilya. Pag-usapan naman natin ngayon yung paano makakayanan ang kabalisahan. Kabalisahan. Marami ang nababalisa saan? Pamilya, kalusugan, at pananalapi. Halimbawa, yung kalusugan mo, mayroon kang sakit na ganito, sasabihin ng doktor sa iyo ganito, na wala ng kalutas-lutasan na problema mo, lalo ka nang magkakaroon ng anxiety, lalo kang mai-stress. So, ano ang ipinapayo sa atin ng Biblia para harapin ang tulad tidal wave na problemang ito? Ang bagong sanlibutan, yan ang sagot ng Biblia, ang bagong sanlibutan ng Diyos, ang lahat ng mga kabalisahan na nakikita natin sa ngayon, mawawala ang lahat ng problema sanhi ng kabalisahan. Kaya sa bahagi natin, sa ating nakikita at nararanasan, kung magre-rely tayo sa ating sariling mga pananaw, walang magagawa ang mga yan. Pero kung titingin tayo sa hinaharap, mas lalo tayong mapapatibay. Pero habang tayo ay nakakaranas ng ganong katinding problema na wala ng kalutasan, ito ang mungkahi ng Diyos na Jehovah sa atin. Basahin natin ang binabanggit ng Filipos, Kabanata 4, talatang 6 at 7. Napakagandang payo ito kapag napapaharap ka sa gabundok o malaking tidal wave ng problema. Ang sabi diyan, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin, pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ito ang ibibigay sa atin ng Diyos na Jehovah. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito lang ang ipinapayo sa atin, tagapayo natin si Jehovah. Ito ang gagawin natin. Ang pananalangin ay nagdudulot ng kapayapaan ng Diyos na nakakahigit sa lahat. At alam ni Jehovah ang mga pangangailangan mo, pangangailangan natin, at ilalaan niya ang mga ito. See, napakaganda na payo yan ng ating Diyos na Jehovah. Kaya, ano ang kailangan para magtagumpay tayo sa pagharap sa mga problema sa ngayon? Ang sagot ay ito. Ang pagsunod sa praktikal na mga simulain sa Biblia. So ano yung ipinapayo sa atin? Ang pagsunod sa praktikal na mga simulain sa Biblia. Ang talagang matalinong
gawin ngayon. At magdudulot ito ng walang hanggang pagpapala. Tingnan natin yung binabanggit ng awit 19:7. Ang sabi ng awit 19:7, ang kautusan ni Jehovah ay perpekto, nagbabalik ng lakas. Ang paalaala ni Jehovah ay mapagkakatiwalaan, nagpaparunong sa walang karanasan. So tayo yun. Tayo yun ang makikinabang sa mga paalaala ng Diyos na Jehovah at mapagkakatiwalaan ang mga iyon. Para magagawa natin ang bagay na iyon, para magtatagumpay tayo sa pagharap ng problema, anong bahagi sa partes ng ating katawan o bahagi ng ating katawan na dapat natin itong lilinangin? Yan ay ang ating budhi. Ang budhi ay inilalaan ni Jehovah yan bilang bantay. Nagbabantay yan sa atin upang makagagawa tayo ng tamang mga pagpapasya kung yan man ay tama o mali. Pero ang budhi na iyan, dahil tayo ay hindi sakdal, pwede yan magbigay sa atin ng hindi tama na mga pagpapasya o gagawin. Bakit? Dahil hindi tayo sakdal. Kaya ang budhi natin, dapat kailangan ito ay maturuan, mapayuhan sa ninanais ng Diyos na Jehovah na dapat nating gawin. Ganito po yon. Kung halimbawa ang isa ay pinalalaki sa ibang mga reliyon o pagsamba o kaugalian, yun ang sasabihin ng budhi niya na, tama ito. Ito ang dapat kong gawin. Kaya nakadepende ang ating budhi sa kung ano ang nakikita ng isa. Kung yan man ay tama o mali sa kanyang pangmalas. Kaya sa pinagpipilian natin, sino ang dapat susundin ng ating budhi? Yung self-help guide na pinakasikat o mga tagapayo ng maririnig natin na kung sino-sino o ang sinasabi mismo ng Biblia. Siyempre, tulad ng paksa natin kanina, na didepende tayo doon sa ipinapayo sa atin ng Diyos na Jehovah. At kung gagawin natin ang bagay na yan, makakatiyak tayo na tama ang ating tinatahak na landasin. Kaya, laging kapakipakinabang ang mga simulain sa Biblia kapag sinusunod ang mga ito. Ito pa, ang pagsunod natin sa mga payo ng Diyos na Jehovah, nagdudulot ito ng kaligayahan ngayon at tutulong din ito sa atin na magawa ang tamang mga desisyon na nakakaapekto sa ating kinabukasan. Mas nakabubuti mga kapatid kung sama-sama nating babasahin yung napakagandang teksto na mababasa natin dito sa aklat ng Isaias. Sa Isaias chapter 48, 17 at 18 ay ito ang ating mababasa. Ito ang sinasabi ni Jehovah, ang iyong manunubos, ang banal ng Israel. Ako si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumamatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay maging gaya ng ilog, at ang katuwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Kaya sa ating natalakay kanina, at sa napakarami pang mga suliranin na napapaharap sa atin, tulad ito ng mga alon sa dagat, tulad ito ng tidal wave. Ang heights nito ay iba-iba. Ang pagsalubong sa bawat isa sa atin. Kung tayo man ay nasa karagatan at mayroong mga malalaking alon, at kung hindi tayo matalino
sa paggamit ng mga tagapayo natin. Maaring madidisgrasya tayo. Kaya natalakay natin sa pahayag na ito na kapag mayroong mga iringan na nangyayari, kailangan natin na makipagpayapaan. At kung mayroong mga kabalisahan sa buhay, magtitiwala tayo kay Jehovah. At napakaraming mga ipinapayo sa atin sa banal na kasulatan kung paano natin ito haharapin sa ngayon. Kaya nasa sa atin ang pagpipili. Nasa sa atin ang paggawa ng mga pagpapasya sa araw-araw. Kung sino ang ating susundin na tagapayo. Si Jehovah, batay sa banal na kasulatan, o ang sanlibutan, batay sa ilang-ilang mga tagapayo ng mga aklat sa ngayon. Tinutulungan tayo ng pahayag na ito na piliin natin ang simulain mula sa Biblia at makatitiyak tayo na matutulungan tayo nito na matagumpayan ang anumang uri ng mga suliranin sa ngayon. Bilang pagdiriin sa puntong ito sa ating napag-uusapan, ganito ang sinasabi ulit. Kasama na rin dito yung mga interesadong mga tao. Unang-una, sa mga interested na kasama namin sa ngayon, natutuwa kami na makakasama kayo ngayon sa mga pagpupulong kayong mga interesado. Kaya pakisuyo na makikipag-usap kayo sa isa sa mga saksi ni Jehovah para maisaayos kung paano kayo matututo pananghigit tungkol sa mga simulain sa Biblia at maisabuhay ang mga ito. Bilang panghuli na sasabihin sa inyo sa pahayag na ito, ang pagsunod sa praktikal na mga simulain sa Biblia ang talagang matalinong gawin ngayon. At ito ay magdudulot ng walang hanggang pagpapala. Maraming salamat po, Brother Santillan, sa inyong nakakapagpatibay na pahayag. Natuto kami kung paano makakatulong sa amin ang mga simulain sa Biblia na harapin ang mga problema. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral ng Magasing Bantayan. Tawagin po natin ang tagapagasiwa nito, walang iba kundi si Brother Rizal Mihulyo. Magandang umaga po muli sa inyo. Tayo na po ay dumako sa ating ikalawang bahagi ng pagpupulong, pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasingang Bantayan. Pero bago po natin isagawa yan, muli ay inaanyaya po kayong tumayo at sama-sama po nating awitin ang awit bilang 3. Ikaw ang aming pag-asa at lakas. So, muli
Napakaganda ng ating tema na pag-uusapan sapagkat lahat tayo ay nakadaranas ng mga iba't ibang mga suliranin sa buhay. Mayroong pag-iyak, no? Palungkutan. Kaya ang tanong, alam kaya o nalalaman kaya iyon ni Jehovah? Tamang-tama yung ating tema, mahalaga kay Jehovah ang mga luha mo. Ang temang teksto, ipunin mo ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat. Hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat mo? Awit 56 verse 8. Meron itong tatlong subtitulo na pag-uusapan natin. Una, kapag sobra kang nalulungkot. Pangalawa, kapag ginawang ka ng masama ng taong mahalaga sa iyo. At yung pangatlo, kapag nawawalan na tayo ng pag-asa. Ano kaya yung reseta ng Diyos ni Jehovah sa mga problemang ito? Mababasa natin yan sa mga pampatibay ni Jehovah kapag umiiyak tayo. Ngayon, ano matutuhan natin sa pagtalakay natin sa artikulong ito? Kapag may pinagdaraanan tayo, alam na alam ni Jehovah na nasasaktan tayo at gusto niyang mapagaan ang loob natin. Kaya titingnan natin paano gagawin ni Jehovah yung sinabing yan sa atin. So, kalaka-laka, dumako tayo sa ating pagtalakay. Pakisuyuan natin si Brother Junel na basahin yung una at ikalawang mga parapo. Naranasan nating lahat na umiyak o lumuha. Kapag masaya tayo, baka mapaiyak tayo sa tuwa. Halimbawa, posibleng naiyak ka noong ipanganak ang anak mo. O baka napaluha ka noong maalala mo ang isang magandang pangyayari sa buhay mo. Unang makita mo ang isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakikita. Pero mas madalas, umiiyak tayo dahil nasasaktan tayo o nahihirapan. Halimbawa, kapag binigo tayo ng isang taong mahalaga sa atin. O kaya naman, kapag matagal na tayong nahihirapan dahil sa isang karamdaman o kapag namatay ang isang mahal natin sa buhay. Baka nga mangyari din sa atin ang nangyari kay Propeta Jeremias nang wasakin ng mga taga-Babylonia ang Jerusalem. Sinabi niya, "Bumubukal ang tubig mula sa mga mata ko. Lumuluha ang mga mata ko ng tuloy-tuloy. Walang tigil." Okay, salamat. Bago tayo doon sa tanong, ano ang ilan sa mga dahilan ng pag-iyak natin? Tayo sa likod, kay Sister Ciares. Lahat nga po tayo ay umiiyak sa iba't iba nga pong mga dahilan. Pwede dahil sa sobrang tuwa, pero masakit ang pagluha kapag dahil po yun sa may hirap na sitwasyon o dahil sa mabigat na mga problema. Kagaya na lang po sa paglalarawan ng pag-iyak sa teksto sa Panaghoy 3:49 na walang tigil na pagluha dahil sa dinanas ng kanyang bayan. Ayun, meron palang gano'n, walang tigil yung pagluha. Sister Ampi. Mula nang mabaptistuhan ako, ang dalawa kong anak at maging ang asawa ko, umiyak ako sa kagalakan dahil lahat kami ay mga lingkod sa sini Jehovah. Yan, so iyak naman ng kagalaka yan kay Sister. So ano pa, yung ibang uri na pag-iyak dyan? Meron pa dyan binanggit, Brother Jeric. Maaring papagbiligo tayo na isang taong malapit o mahalaga sa atin. Isang dahilan din yan. O kaya kapag matagal na tayo nahihirapan sa isang karamdaman, o kapag may namatay na isa sa mga mahal natin sa buhay. Yan. Kaya ang tanong ngayon, ano kaya nararamdaman ni Jehovah kapag nararanasan ng mga lingkod niya yung mga binanggit dyan, ng mga dahilan ng ating mga pagluha? Alaman natin yan dito sa paragraph to. Alam ni Jehovah kung ilang beses na tayong umiyak dahil sa may hirap na sitwasyon. Sinasabi ng Biblia na nakikita niya ang lahat ng pinagdadaanan ng mga lingkod niya at na nakikinig siya sa paghingi nila ng tulong. Pero hindi niya lang tayo basta nakikita at pinapakinggan. Siya ang ating Ama at mahal na mahal niya tayo. Kaya kapag nakikita niya tayong umiiyak, nalulungkot siya at gusto niya tayong tulungan agad. Okay, doon sa tanong,
ano ang nararamdaman ni Jehovah kapag nakikita natin niyang nahihirapan ang mga lingkod niya? Pero bago natin sagutin, basahin mo natin yung teksto. Sinong nais bumasa dito? Ako dahil dito kay Brother Gab. Sa lahat ay pahihirap nila ay nahirapan siya, at iniligtas sila ng sarili niyang mensahero. Dahil sa pag-ibig at habag niya, ay tinubos niya sila, at binuhat niya sila at dinala sa buong panahong lumipas. Okay, salamat. So tayo ngayon sa tanong. Ano nararamdaman ni Jehovah kapag nakikita niyang nahihirapan ang mga lingkod niya? Okay, pagbigyan natin si Brother Shay. Kapag nahihirapan tayo, nahihirapan din si Jehovah para sa atin dahil mahal niya tayo. Kaya gusto niya tayo tulungan po. Okay, salamat. Kung nasa kalagayan kayo mga batid, tingnan natin yung study notes doon sa binasang teksto. Ang ganda ng paliwanag doon eh. Ayan. At komento natin. Anong sabi ron? Tungkol kay Jehovah. Sa nararamdaman niya. Okay, may nakakita na? Study notes. Okay, Brother Isi? Binanggit doon yung empatya. So nararamdaman ni Jehovah kung ano yung nararamdaman natin. Kung nasasaktan tayo, nasasaktan din siya. Kaya as much as possible, kung kaya niyang solusyonan yung problema at alam naman natin kayang-kaya niya, tutulungan niya talaga tayo. Ayan. So, hindi lang niya nakita, no? Nararamdaman pa niya. Okay, so maliwanag yung punto. So, dumako tayo sa paragraph 4. May kita sa Biblia kung ano ang epekto kay Jehovah kapag nakikita niyang umiiyak ang mga lingkod niya at kung paano niya sila tinutulungan. Tingnan natin ang halimbawa ni Hana, David at Haring Hezekias. Bakit nga ba sila umiyak? Ano ang ginawa ni Jehovah para sa kanila? At paano tayo mapapatibay ng halimbawa nila kapag napapaiyak tayo dahil sa sobrang kalungkutan, ginawan tayo ng masama ng taong mahalaga sa atin, o nawawala na tayo ng pag-asa? Salamat. Ano mga halimbawa sa Biblia ang tatalakayin natin at ano ang matutuwa natin dito tungkol kay Jehovah? Muna tayo sa mga problema. Okay? Brother Charis. Ang mga halimbawa nga po sa Biblia ay sina Hana, David at si Haring Hezekias po. Okay. At sa ikalawang bahagi ng tanong, ano ang matutuwa natin dito tungkol kay Jehovah? Sa mga binigay na problema, Sister Masangkay. Ang bahagi ng Diyos na Jehovah sa mga problema na dinadanas ng bawat isa sa atin o yung mga lingkod niya noong paman, katulad kay Hana, na sobrang hingi niya ng tulong sa dahilan na nahihirapan siya na harapin yung mga problema. Ibig sabihin, anuman yung dinadanas ng bawat isa sa atin, handa si Jehovah na tulungan tayo. Ayan. Kaya yun yung ating subtitle, di ba? Si Hana, ang sabi niya, sobrang kalungkutan. Si David naman ay ginawa ng masama ng mga kasama niya. At si Hezekias naman, ang sabi, nawala na ng pag-asa dahil sa sakit niya. Okay? Tingnan natin, ano kaya ang ginawa nila at paano kaya sila tinulungan ni Jehovah. Dito tayo sa unang subtitle, kapag sobrang kang nalulungkot. Nakaranas si Hana ng maraming problema. Dahil dito, sobra siyang nalungkot at napaiyak siya. May isa pang asawa ang asawa niya. Ang pangalan nito ay Penina. At galit ito kay Hana. Bukod dyan, may mga anak si Penina pero walang anak si Hana. Dahil baog si Hana, lagi siyang iniinsulto ni Penina. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Hana? Sa sobrang lungkot niya, umiiyak siya at hindi kumakain at naging napakabigat ng kalooban niya. Okay, sa tanong, anong naging epekto kay Hana ng sitwasyon niya? Pwede nating ilagay yung sarili natin kay Hana. Okay, sister, dito sa...
Dahil nga baog po, hindi makaanak si Hana, plus panapangiinsulto ni Penina, labis po siyang nalungkot at napapaiyak. At mababasa po sa unang Samuel 1 verse 6 and 7, apektado rin ang kanyang gana sa pagkain at naging mabigat po ang kanyang kalooban. Ayun. Bukod sa baog siya, sabi sa komento, ano pa ang nagpapalungkot sa kanya? Dahil kay Sister Margie. Kahit sino naman po ang makaranas ng naranasan po ni Hana na nagkaroon po ng ibang asawa niya, malulungkot ka rin po kung ilalagay mo po ang sitwasyon po sa kanya. At talagang parang mawawalan ka po ng control sa sarili mo. Okay. So, Brother AC, tigdagan pa natin yung komento. Salamat. Okay lang sana kung si Hana lang yung baog, tapos pati yung bagong asawa, baog din. Hindi. Si Penina nagkaroon din ng mga anak. Kaya yung nagiging dahilan para insultuhin lalo nito si Penina pag nakikita niya ito si Hana. Nagdala yon ng sobrang kalungkutan dito kay Hana. Kaya maging yung pagkain ay hindi niya magawa. Ayan. Nandun na tayo. Lungkot na lungkot si Hana. Ano kaya ang gagawin niya? O, tingnan natin yung paragraph 6. Ano ang nagpagaan ng loob ni Hana? Ang isang nakatulong sa kanya ay ang pagpunta niya sa tabernakulo para sambahin si Jehovah. Doon, posibleng malapit sa pasukan ng tabernakulo, nagsimula siyang manalangin kay Jehovah at umiyak ng labis-labis. Nagmakaawa siya kay Jehovah. Bigyang pansin mo ang pagdurusa ng iyong lingkod at alalahanin mo ako. Sinabi ni Hana kay Jehovah ang lahat ng iniisip at nararamdaman niya. Siguradong nasaktan din si Jehovah nang makita niyang umiiyak ang lingkod niya. Mahal na mahal niya ito at gusto niyang paganin ang loob nito. Ano ang ginawa ni Hana na nagpagaan ng loob niya? Sister, Brother, Calso? Sa sobrang masakit yung loob niya dahil sa kaiyak niya, ang ginawa niya, pumunta siya sa tabernakulo at nanalangin kay Jehovah. At sa panalangin niyang ito, binuhos niya yung kanyang lahat na nararamdaman niya at dun yung naramdaman na kausap niya si Jehovah. Kaya dito sa pagkakataong ito, naramdaman niya na si Jehovah ay nasa kanya. Ayun. Okay, doon nasasaktan, nalulungkot si Hana. Ano naman nadarama ni Jehovah? Sabi diyan. Okay, dito tayo kay Brother Vasquez. Sigurado tayo na nasaktan din ang Diyos na Jehovah. Kaya sabi niya, kung ano yung naramdaman ng lingkod niya, naramdaman din mismo ng Diyos na Jehovah. Ayun. Kaya pag Brother Luistro, tayo Sara. Tandaan natin na ito yung sa panahon ng sinaunang Israel na noon parang kapag wala kang anak, parang kang pinorsahan ng Diyos. Kasi pagpapala kay Jehovah yung pagkakaroon ng anak. Pero yung magandang punto dito kay Hana, hindi siya nagalit o nagtampo kay Jehovah. Kundi nang talagang hindi na niya kayanin yung bigat ng nararamdaman niya, hindi siya lumayo kay Jehovah, kundi bagkus pa nga, ay nagpakita pa nga siya ng pag-asa na sinabi nga doon sa unang Samuel 1:10-11, kung babasahin natin ang buo, ay talagang binuhos niya yung damdamin niya kay Jehovah. Nangako pa nga siya na kung bibigyan mo ko anak na lalaki, ay iaalay ko sa iyo o hahayaan niyang maglingkod ito kay Jehovah. Kaya napakaganda na kahit na gano'n ang sitwasyon ni Hana, nagpakita pa rin siya ng pananampalataya kay Jehovah. Okay. Tingnan natin, ano naman kaya naging epekto nung ginawang yun ni Hana sa kanya mismo? Makita natin yan dito sa paragraph 7. Sinabi ni Hana kay Jehovah kung ano ang nararamdaman niya at pinatibay siya ng mataas na saserdoting si Eli na sasagutin ni Jehovah ang panalangin niya. Ano ang naging epekto nito sa kanya? Ganito ang sinasabi ng Biblia. Ang babae ay umalis na at kumain at nawala na ang lungkot sa mukha niya. Hindi pa nagbago ang sitwasyon ni Hana, pero gumaan na ang loob niya. Ipinaubayan na niya ito kay Jehovah at talagang tinulungan siya ni Jehovah. Pinakinggan niya si Hana at inunawa ang nararamdaman nito. Bandang huli, pinagpala niya si Hana at nagkaanak ito. Okay, salamat. Ano ang naging epekto kay Hana ng pagkasabi niya kay Jehovah ng problema niya? Sister Rose. Rose. Yun, matapos ngang ibuhos lahat ni Hana yung kanyang puso kay Jehovah, gumaan na yung kanyang loob, nawala na yung lungkot niya, at pagkatapos ipinaubayan na niya sa Diyos na Jehovah, kahit ang lahat, kahit hindi pa nagbabago yung kanyang sitwasyon.
Ayan, hindi naman nagbago, ano? Pero ano epekto? In one word, ano daw ang binanggit dyan? Sabi doon sa unang Samuel 18, unang Samuel 1, verse 18. Ano sabi doon? Sister Sharing? Gumaan na nga yung kanyang loob, nawala yung lungkot sa kanyang muka, at sinabi pa na siya ay nagsimula ng kumain ulit. Ayan. Hindi naman nagbago, pero nung bandang huli, anong ginawa ni Jehovah sa kanya? Ayon sa mga teksto na hindi sinipig. Sister, dito sa gitna. Sa bandang uli po, pinagpala siya ni Jehovah at nagkaroon po siya ng anak. Ayan. Ilan yung anak nga binigay sa kanya? Sister CK sa likod. Sa unang Samuel 2:21, binigyan siya ng tatlong anak na lalaki at 2 anak na babae. Ayan. Ano namin niya, no? Okay, Brother Tommy, pang punto. Yung magandang halimbawa ni Hana, hindi niya ibinukod yung kanyang sarili. Yung problema niya, dumalo siya sa pulong at nakita niya yung mataas na saserdoteng si Eli at nakatulong sa kanya yung pagpapatibay nito. Kaya bandang huli, talagang pinagpala si Hana sa ginawa niya. Salamat po. Okay. So, tingnan natin, anong aral ang ating nakuha doon sa sitwasyon? Brother Calso, may punto ba? Nung ibinuhos niya ang kanyang nararamdaman, mga hapdi ng nararamdaman niya, gumana ang loob niya, pero hindi pa naman nasolve agad yung problema niya eh. Kumbaga matagal na panahon pa siya naghintay din kay Jehovah hanggang sa pinagpala siya. So, wag nating asahan kagad na sasagot si Jehovah sa problema natin na agad-agad di susolusyonan. Bibigyan kanya lang ng lakas para makayanan mo yung problema. Ayan, tingnan natin mamaya. Ito tayo. Salamat po, Brother Calso. Dito tayo ngayon sa aral. Basahin natin yung 8 and 9 na paragraph. Aral, may pinagdadaanan ka ba ngayon na nagpapalungkot at nagpapaiyak sa iyo? Baka nagdadalamhati ka dahil sa pagkamatay ng isang kapamilya o kaibigan. Kung ganyan ang kalagayan mo, natural lang na gusto mong mapag-isa. Pero tandaan ang halimbawa ni Hana. Pumunta siya sa tabernakulo at pinatibay siya ni Jehovah. Ganyan din ang gagawin sa atin ni Jehovah kapag dumalo tayo sa mga pulong. Kaya sikapin nating dumalo kahit nahihirapan tayo. Sa mga pulong, nakakarinig tayo ng mga teksto sa Biblia na tumutulong sa atin na mag-focus sa magandang bagay. Paraan iyan ni Jehovah para palitan ang negatibong mga iniisip natin ng positibong mga bagay. Dahil dyan, gumagana ang pakiramdam natin kahit hindi agad magbago ang sitwasyon. Kapag dumalo tayo, makakasama din natin ang mga kapatid na talagang nagmamalasakit sa atin. Isang paraan din iyan para gumaan ang pakiramdam natin. Tingnan ang sinabi ng isang brother na special pioneer na namatayan ng asawa. Lungkot na lungkot pa rin ako. Minsan, uupo ako sa isang sulok at iiyak. Pero kapag dumadalo ako sa pulong, gumagana ang loob ko. Napapatibay ako ng mga sinasabi sa akin ng mga kapatid at ng mga komento nila sa pulong. Gaano man kabigat ang nararamdaman ko bago dumalo sa pulong, nawawala iyon kapag nandoon na ako. Kapag nasa pulong tayo, pwedeng gamitin ni Jehovah ang mga kapatid para tulungan tayo. Salamat. Basahin muna natin ang binanggit ng Hebreo 10, 24 at 25. Sino gusto mag-voluntaryo? Dito tayo kay Sister Vasquez. At isipin natin ang isa't isa para mapasigla natin ang bawat isa na magpakita ng pag-ibig at gumawa ng mabuti. At huwag nating pabayaan ang pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng iba, kundi patibayin natin ang isa't isa at gawin natin ito ng higit pa habang nakikita nating papalapit na ang araw. Okay, salamat. Base ron sa ating binasa na teksto, bakit napakahalagang dumalo sa mga pulong? Okay, Sister Vasquez. Napakahalaga nga po nung pagdalo sa pulong. Yaman binanggit doon sa Hebreo 10, 24-25 na pinatitibay tayo nito. Paano tayo napapatibay? Di ba pag dalo tayo ng pulong, nakakarinig tayo ng mga teksto
na maaring tumulong sa atin na mag-focus doon sa magagandang bagay. So nawawala yung negatibong damdamin mo o negatibong iniisip mo, napapalitan ito ng positibo. Bukod doon, kapag nakasama mo yung mga kapatid, talagang nakikita mo yung malasakit nila sa iyo. Kapag nagmamalasakit ang isang kapatid sa iyo, hindi ba napapatibay ka nito? Okay, salamat. No. Tingnan natin nga yung picture, mga kapatid. Ayan. At tingnan din natin yung karanasan ng isang special pioneer. Ano bang naranasan nun? Komentuhan natin. Brother Mata? Yung sa larawan, makita natin kung gaano kahalaga na dumalo sa mga pulong. Yung isang kapatid na may edad na, pinalibutan siya ng 4 na kapatid. Sigurado ang kapatid na yan ay punong-puno ng kabalisahan o problema sa buhay. Pero tingnan natin yung ginawa ng 4 na yan. Yung 4 na yan, yun ang nagpatibay sa kanya. 4 laban sa isang problema. 4 na solusyon laban sa isang problema. Ano kayang resulta niyan? Yung resulta niyan, Hebreo 10:24-25, mapapatibay talaga siya. Ayun. At anong tawag dyan sa pulong na yan? Ano ni Jehovah yan? Para sa maging positibo tayo? Anong tawag dyan? Anong tawag yan? Ayon sa paragraph? Yan daw ay ano ni Jehovah? Brother Vasquez? Sabi rito sa paragraph, yung pulong na yan, paraan ni Jehovah, pwede niyo gamitin yun para mapatibay ang isang kapatid. Ayun. Tama, paraan ni Jehovah. Ano, tama yun. Sister Sigay. Kung minsan, sa araw pa mismo ng pulong, dun tayo nagkakaroon ng problema. Totoong nangyayari yan. Kaya nasa sa atin kung dadalo pa rin sa physical na Kingdom Hall o not. Minsan yung araw na yan, hindi mo ina-expect, ang laki ng problema nung umaga. Mamayang gabi pulong. Yan ang tunay na nangyari sa akin last Monday, pero dumalo pa rin ako na parang basta pinasa Diyos ko. Then after 4 days, binigay ni Jehovah yung sagot. Nahigit pa sa nawala. Kaya hindi ito ganun dapat ang reason na pagdadalo. Pero ang point doon, kay Jehovah yung pagpupulong, doon tayo nakakatanggap ng pagpapala at sagot. Okay, tama. Brother Mistro? Maganda yung picture o paglalarawan doon kung paano talaga pinatibay ng mga kapatid, yung brother. Titingnan natin, tama naman yung gaya ng naikomento na pwede tayo umattend physically o kaya via Zoom o video conferencing. Pero yung sa video conferencing at sa physical, pareho natin napapakinggan kung ano yung sinasabi sa plataforma, pati na rin yung mga komento ng mga kapatid. Pero kagaya doon sa pinapakita ng picture, hindi yan mangyayari via Zoom. Hindi mo makikita yung actual na ekspresyon o yung paglapit mismo ng mga kapatid sa iyo para patibayin ka at ipakita talagang nagmamalasakit sila. Actually, sa video conferencing, hindi mo na makikita kung sino yung nagkokomento o hindi ka na rin naman nila malalapitan. Kaya talaga ini-encourage tayo na hanggat maaari, umattend tayo physically o dito sa Kingdom Hall. Yan. Simula sa dala, gawin natin yan. Kung nasa kalagayan naman tayo. Okay, Sister Barsi. Ayon po sa picture na nakita ko, yung pagtatapik sa likod ng nadidepress, mahalaga pala yun. Kasi minsan nararamdaman ko rin yan, yung may maanong tapik, umiipekto pala yan na nararamdaman mo na empatya, may empatya sa iyo. Yeah. Tapik lang, huwag niyo itutulak. Tapik lang. Ganun lang. Brother, sila Diyos ko. Gusto ko rin pong komentuhan doon sa picture na hindi lang pala yung mga mature sa spiritual. So sila din ay nangangailangan ng tulong kagaya ng special pioneer. At mga kapatid natin, kahit mga bata, pwede rin pala silang gamitin ni Jehovah para patibayin yung mga kapatid natin. Ayun, tama. Linaw naman tayo ni Brad, nakita yung bata. Okay, maraming salamat. Dumako naman tayo doon sa, paano natin tutularan si Hannah? Ito ginawa niya. Dito tayo sa paragraph 10. Gumaan din ang pakiramdam ni Hannah nang sabihin niya ang lahat ng iniisip at nararamdaman niya kay Jehovah sa panalangin. Pwede mo ring ihagis kay Jehovah ang lahat ng alalahanin mo at makakasigurado kang papakinggan ka niya.
Ganito ang sinabi ng isang sister na namatayan ng asawa dahil sa mga magnanakaw. Parang nadurog ang puso ko at pakiramdam ko kahit kailan hindi na ulit ako magiging masaya. Pero alam kong mahal na mahal ako ni Jehovah. At sa tuwing mananalangin ako sa Kanya, gumagaan ang pakiramdam ko. Minsan parang hindi ko alam ang sasabihin, pero alam kong naiintindihan niya ako. Kapag gulong-gulo ang isip ko, humihingi ako ng kapayapaan sa Kanya. Tapos, mapapanatag ako at mararamdaman kong kaya ko na ulit magpatuloy. Kapag ibinubuhos mo kay Jehovah ang laman ng puso mo, nararamdaman din niya ang sakit na nararamdaman mo. Totoo? Baka nandyan pa rin ang problema, pero pwede kang pakalmayin ni Jehovah at bigyan ng kapayapaan. At siguradong gagantimpalaan niya ang pagtitiis at pananatili mong tapat. Ay, salamat. Dito tayo sa tanong, paano natin matutularan si Hana kapag hirap na hirap ang kalooban natin? Paano natin tutularan siya? Sister, doon sa likod. Sister, yan. Pwede nga po natin gayahin si Hana na kapag madami po tayong problema sa buhay, pwede rin natin ihagis o ibuhos lahat kay Jehovah ang lahat ng alalahanin at nararamdaman natin. At makakaasa po tayo na pakikinggan niya tayo. Ayan, tama yan. No? Sister, ayun sa gitna, si sister naman. Gaya po ni Hana, ginawa niya po yung nakaulit sa unang Pedro 5:7. Binuhos niya lahat ng pasanin at alalahanin kay Jehovah sa prayer. Kaya naman po, kapag dumaranas tayo ng problema, maaari natin ipalalangin kay Jah ang lahat ng nasa isip at nararamdaman natin. At kapag nagawa po natin ito, ibibigay sa atin ni Jehovah ang kapayapaan ng isip, kaya napakahalaga po ng prayer. Okay, Sister Calso. Tularan natin si Hana sa ating pananampalataya, katapatan at matiisin. Ang marubdob na panalangin, malaking tulong sa atin. Nagkaroon tayo ng kalmadong isip, siyempre pa, hindi mawawala ang problema natin. Kakibat na to sa ating buhay, pero bibigyan tayo ng kapayapaan. Yeah. Pag sinabi mo kapatid na ihagis, ano ba ibig sabihin ng ihagis? Brother Calso. Yung pagka ibinigay mo na kay Jehovah yung problema, kasi siyempre talaga mabigat eh. Bibigay mo na sa kanya. Naiyakan mo na yon, niyak mo kasi masakit Kaya ibibigay mo kay Jehovah. Huwag mo nang babawiin at iiyakan pa uli. Yun ang gusto sabihin. Pagka inihagis mo na, huwag mo nang babawiin. Ginamit nung minsan sa isang payag, pagpalagay mo daw na mayroon kang bato dito sa kamay mo. Dito. Hawak-hawak mo yung bato. Tapos, inihagis mo na. Tanong, sabi niya, sabi ng speaker, may natira pa ba doon sa kamay mo? Di ba sabi niya, wala na. So, wala ka na babalik-balikan. Diba? Inihagis mo na lahat. Wala na natira. So, ganun tayo pag nanalangin. Doon sa Pilipos 4:6-7, ano yung binibigay ni Jehovah? Pag nanalangin tayo, anong tawag doon? Sister, dito sa gitna. Sa Pilipos 4:6-7 nga po, binibigyan po tayo ng Diyos na Jehovah ng kapayapaan ng isip at ng lakas para magpatuloy pa po tayo sa buhay. Pag binigyan tayo ng kapayapaan, peace of God, ano epekto sa atin? One word lang, nandiyan sa paragraph. No? Sister Rizadel. Nagiging kalmado po tayo kahit mabigat ang problema. Ayan. Yun ang gagawin natin. Yun ang ginawa ni Hana. Pinaubaya niya kay Jehovah lahat. Doon sa likod, mayroong mento. Kaya ang halimbawa nga dito sa para po ay yung isang special partner ay namatayan ng asawa. Maaring bigla ito o anuman. Kasi kung ang kamatayan ay isa sa pinakamasakit na mararanasan ng isa, ang isa nga na lalo yung biglaang kamatayan. Kasi kung meron nga tayo mahal sa buhay na naalagaan mo nga siya ng matagal din naman, pero dumating din ang panahon na siya ay namatay, tunay na ang sakit tunay andun pa rin. Ngunit ang Diyos na Jehovah ay talagang napakabuti kasi daman-daman niya
ang ating damdamin tungkol sa bagay na yon. At siya ang magpapatibay sa atin. Taos-puso lang tayong lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ayan. Eh, paano naman, halimbawa, hindi mo na maihagis yung problema. Ano gagawin naman natin? Ha? May naririnig ako. Igulong. Tama naman. Sobrang bigat eh. Hindi mo na kaihagis yun. Igulong mo na lang. Di ba? O, yun. Pwede natin gawin yun. Okay? So, maliwanag yun. Dito tayo ngayon sa kapag ginawan ka ng masama ng taong mahalaga sa iyo. May mahihirap na sitwasyon na pinagdaanan si David na talagang nagpaluho sa kanya. Maraming galit sa kanya. Tinraidor pa nga siya ng ilang kaibigan at kapamilya niya. Minsan nasabi niya, "Nanghihina na ako sa kalungkutan. Sa buong magdamag, basang-basa ng luha ang higaan ko. Bumabaha ng luha sa kama ko." Bakit iyan naramdaman ni David? Dahil sa lahat ng kaaway ko, ang sabi niya. Sobrang nasaktan si David sa mga ginawa sa kanya, kaya hindi niya mapigilang umiyak. Ano ang naging epekto kay David ng may hirap na pinagdaanan niya? Mahirap itong kay David. No? Brother Luistro? Dami kasi mismong kadugo niya, yung anak pa nga niya, nais na pumatay sa kanya. Bukod pa do sa talagang trinidor, siya ng mga pinagkakatiwalaan niya. So bukod do sa pamilya niya, yung mga, yung halimbawa, yung kanyang tagapayo na si Ahitopel na nagkaroon ng rebellion, isa yon sa mga bumaliktad at talagang ninais na maagaw ang kapangyarihan ng kaharian mula sa kanya at mapatay talaga siya. Kaya doon sa awit 6 hanggang 7, nandun talaga yung matinding pagluha niya. Yung dating salin, doon sa BI 12, pinalalangoy ko ang aking higaan, pinaapawan ko ng luha yung aking kama. Kaya kung malaki-laki yung kama ni David, tapos imagine niyo na bumabaha yun ng luha, ganun kadami yung luha niya. Parang ilog. Ano? Okay, Brother Calzo? Talagang sobrang hapdi o sakit ang naramdaman ni David, lalo na nung traidorin siya ni Ahitopel. Si Ahitopel nga, katulad na nabanggit, counselor niya eh. Ibig sabihin, katabi ko ito lagi. Ano? Kaya masakit sa akin ito kasi katabi ko lagi ito eh, kapatid ko sa pananampalataya. Tapos traidorin niya ako, sasama pa siya kay Absalom na anak ko rin. Mabiro mo, kaya talagang sobrang sakit ang naramdaman niya kapag kakapatid mo sa pananampalataya, lalo na ang nakasakit ng iyong damdamin. Yan. So, ano kaya ang nag-iepekto kay David? Tingnan natin dito sa paragraph 12. Kahit maraming problema si David, kumbinsido siyang mahal siya ni Jehovah. Isinulat niya, "Maririnig ni Jehovah ang pag-iyak ko." Sa isa pang pagkakataon, may maganda siyang isinulat na mababasa natin sa awit 56:8. Kitang-kita sa mga salitang iyon na mahal tayo ni Jehovah at talagang nagmamalasakit siya sa atin. Para kay David, iniipon ni Jehovah ang mga luha niya sa isang lalagyan o isinusulat iyon sa isang aklat. Sigurado siya na nakikita, tinatanda ni Jehovah ang lahat ng sakit na naranasan niya. At kumbinsido siyang hindi lang basta alam ng mapagmahal niyang Ama sa langit ang mga pinagdadaanan niya, kundi alam din ni Jehovah kung ano ang nararamdaman niya dahil sa mga iyon. Basahin muna natin yung binanggit ng awit 56 verse 8. Sister dito sa gitna. Nakasubaybay ka sa aking pagpapagala-gala. Ipunin mo ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat. Hindi ba nakasulat ang mga iyon sa aklat mo? Okay. Gaya ng pinakikita sa ating nabasang teksto, sa ano kumbinsido si David? Okay, Sister, do sa Sister Michelle. Pinapakita ng awit 56:8 na kumbinsido si David na mahal siya ni Jehovah. Ano pat nasabi ni David na ipunin mo ang mga luha ko sa iyong sisidlang balat. Ibig sabihin na sigurado si David na tinatandaan ni Jehovah ang lahat ng sakit na naranasan niya at hindi lang alam ni Jehovah yung pinagdaanan niya, kundi naramdaman din niya iyon. Nagtitiwala si David na laging andyan si Jehovah para alalayan siya anuman ang kalagayan
At laging handang-handa si Jehovah na bumakap at sumuporta sa kanya. Yan. Para higit niyo matandaan mga kapatid, balikan ulit niyo yung study notes ng Isaiah, awit 56 verse 8. Ganda yung binanggit doon sa study notes ulit. Nakikita natin doon kung paano pinapakita yung damdamin ni Jehovah. Okay? Meron pa kayong komento doon sa paragraph na yan? Is brother? Brother Pulikit? Makapagtitiwala tayo na ano man yung nararamdaman natin, hindi yun minamaliit ni Jehovah. Talagang nakabantay siya sa atin. Yung mga kalungkutan natin, mga pag-iyak natin, hindi niya yun minamaliit. Yan. Napansin niyo, ano ba ibig sabihin daw nung ipunin mo sa sadlang balat, yung luha? Ano bang gustong i-drive sa atin? Brother, ano? Yung salitang iniipon ni Jehovah yung mga luha natin, ipinapakita nito na walang kahit isang luha na hindi napapansin ni Jehovah. Bawat sakit na nararamdaman natin ay mahalaga sa Kanya at hindi niya po yun binabaliwala. Ayan, tama yan. Ganda, no? Okay? So, dito tayo sa harap kay Sister Barsi. Kaya para sa atin naman, talagang hindi natin matatakasan yung iba't ibang suliranin sa buhay. Kasi para sa akin, may mga kaibigan ako na ibinubuhos nila ang kanilang mga suliranin. Ang ipinapayo ko lang sa kanila, kay Jehovah kayong magsumbong, kung kaya ninyong malampasan ninyo yon, iiyak ninyo. Lubos ninyong iiyak kasi para yung kanilang kalooban ay magaanan. Yun ang ipinapayo ko sa kanila. Kaya si Jehovah talagang nakikita niya yung mga may problema. Salamat po, Sister, sa inyo mahusay na komento. Paragraph 13 tayo. Aral, nasasaktan ka ba ngayon dahil binigo ka o ginawa ng masama ng taong pinagkakatiwalaan mo? Baka bigla kang iniwan ng kasintahan mo o hiniwalayan ng asawa mo o baka iniwan ng isang taong malapit sa iyo si Jehovah. Ganito ang sinabi ng isang brother na pinagtaksilan at iniwan ng asawa niya. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Lungkot na lungkot ako, galit na galit, at pakiramdam ko wala akong kwenta. Kung nakaranas ka ng pagkabigo, tandaan na hinding-hindi kayo iwan ni Jehovah. Sinabi ng brother, na-realize ko na pwede tayong biguin ng mga tao, pero hinding-hindi ni Jehovah. Ano man ang mangyari, lagi siyang nandyan para sa atin. Hinding-hindi niya iiwan ng mga tapat sa Kanya. Tandaan din na wala nang mas magmamahal pa sa atin kaysa kay Jehovah. Totoo, napakasakit kapag binigo ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Pero huwag mong kakalimutan na anuman ang nangyari sa iyo, hindi iyon makakaapekto sa halaga mo kay Jehovah. Ang punto, paano ka man trinato ng iba, mahal ka pa rin ng iyong Ama sa langit. Kapag binigo o ginawang ka ng masama ng iba, ano ang dapat mong tandaan? O, ilagay din natin yung picture dyan sa harap. Wait, sagutin natin yung tanong. Sister Herotani. Kung makakaranas nga tayo ng pagkabigo sa tao, tandaan natin ng hindi kay Amang Jehovah dahil walang kapantay ang pagmamahal sa atin ni Jehovah. Ano man ang mangyari, hindi niya tayo iiwan. At huwag natin kalilimutan, paano man tayo tinarato ng iba, mahal pa rin tayo ng ating Amang sa langit, si Jehovah. Anong binanggit dyan ng brother na iniwan ng kanyang asawa? Paano niya dinarawan yung naramdaman niya? Sister Santillas? Yung brother nga po, pinagtaksilan siya ng asawa niya at iniwan. Binanggit nga po na hindi siya makapaniwala sa nangyari. Lungkot na lungkot siya at galit na galit at pakiramdam niya wala siyang kwenta. Pero maganda po yung sinabi niya sa bandang huli na pwede tayong biguin ng mga tao, pero kahit ano man yung mangyari, hindi tayo bibiguin ni Jehovah. Okay. Ano ba yung picture? Komentuhan natin yung picture. Ano yung ginagawa ng brother? At ano yung kanyang iniisip? Sino yung iniisip niya? Brother Tresora. Baka man nakaranas siya ng masakit na karanasan, iniisip niya kung paano yung naranasan din ni Haring David.
So inalala niya kung paano siya nakaranas din ng mga kapigatian. At syempre, kung paano siya inalalayan ng Diyos na Jehovah. Kaya nakita natin na talagang kahit iwan tayo ng mga tao, mahal natin sa buhay, si Jehovah hindi mangyayari na iiwan niya tayo. Ayan, yun ang aral dyan. Okay, maliwanag yan, paragraph 14 tayo. Kapag binigo tayo ng iba, mapapatibay tayo sa sinabi ni David sa awit 34:18. Ayon sa isang referensya, ang ekspresyong nasisiraan ng loob ay pwedeng tumukoy sa mga wala ng magandang bukas na natatanaw. Paano tinutulungan ni Jehovah ang mga taong nakakaramdam ng ganyan? Kapag nakita ng isang mapagmahal na magulang na umiiyak ang anak niya, yayakapin niya ito at papakalmahin. Ganyan din si Jehovah. Malapit siya sa atin. Kapag nasasaktan tayo dahil sa ginawa ng iba sa atin, naiintindihan niya ang nararamdaman natin at gusto niyang tumulong agad. Iniibsan niya ang sakit na nararamdaman natin at binibigyan niya tayo ng maraming magandang bagay na papanabikan para matiis ang mga pinagdadaanan natin ngayon. Okay. Pakisuyo mo tayo, basahin muli natin ang awit 34:18. Sinong gusto magbasa? Adi tayo sa sister, Sarah. Si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Okay. Anong pampatibay ang ibinibigay ng awit 34:18? Pag tayo may problema, dito tayo sa likod, Sister Lara. Sa awit 34:18, sinasabi na si Jehovah ay malapit sa pusong nasasaktan. Sa reference po, pwede rin mga hulugang bantay. At dahil sa nararamdaman nating safety o security mula sa pagbabantay ni Jehovah, matutulungan po tayo nito na magkaroon ng peace of mind sa kabila ng mga problema na nararanasan natin. Okay. Anong ilustrasyon na ginamit dyan para ipakita na talagang malapit sa atin si Jehovah? Sister Dimacali. Tinulad po yun doon sa isang mapagmahal na magulang. Kapag umiiyak yung anak niya, yayakapin niya yun at papakalmahin. Si Jehovah, hindi naman tayo physical na mayayakap, pero may mga kapatid tayo na maaaring tumulong sa atin sa pamamagitan ng pakikinig. Kapag nasasaktan tayo, naiintindihan nila yung pinagdadaanan natin. Yan, malapit sa atin si Jehovah. No. Isipin nyo halimbawa, yung anak nyo, dinala sa ospital, emergency, tapos na-confine. Siyempre, nakahiga yung anak mo doon sa bed. Yung nanay, saan kaya may higa? Saan kaya yung nanay higa? Saan kaya siya? Brother Jeric. Siguradong katabihan niya pa yung anak niya. Iyan, doon kanya si Jehovah. No? Sigurado nasa tabi siya ng anak niya. Okay, doon sa likod, Brother Bong. Binanggitin dito yung ikinumpara yung nasisiraan ng loob. Sabi sa ibang pananalita, wala nang magandang bukas na natatanaw. Kumbaga, madilim na sa kanya lahat pagka nasiraan ng loob. Pero naiintindihan ni Jehovah yun. Iniibsan niya yung mga ganong sitwasyon. Sabi nga doon sa Isaiah 65:17 na talagang naaalala ng Diyos na Jehovah, aalisin niya lahat ng mga paghihirap ng mga tao. So, yun yung pag-asa naman. Okay, maliwanag yan. Dumakon man tayo dito sa kapag nawalan na tayo ng pag-asa. Tingnan natin, paragraph 15. Noong 39, si Haring Ezekias ng Huda, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Ipinasabi ni Jehovah kay Propeta Isaias na mamamatay ang hari sa sakit niya. Parang wala ng pag-asa ang sitwasyon ni Ezekias. Kaya nang marinig niya ito, nagmakaawa siya kay Jehovah sa panalangin at umiyak siya ng gusto. Okay, sa tanong, anong sitwasyon na nagpaiyak ng gusto kay Ezekias? Brother Iganya sa likod. Noong malaman ni Ezekias na siya ay may sakit na wala ng kagalingan, ay talagang nalungkot siya at siya ay lumapit kay Jehovah sa panalangin na umiiyak. Salamat. Ayun, salamat din po sa inyo pong mahusay. Brother Calso? Tandaan natin na si Jehovah mismo nagsabi na mamamatay ka talaga.
Pagka sinabi ni Jehovah yun, meron siyang isang salita di ba? Kaya inisip ni Hezekias na wala ng pag-asa kasi sinabi na ni Jehovah mismo sa kanya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Kumbaga, ibinuhos niya ang kanyang puso. Bumaha marahil ang luha mula sa kanyang mga mata. At si Jehovah, binawi niya yung kanyang sinabi na yon at sinabi sa kanya, madadagdagan ang buhay mo ng mga 15 taon pa. Kaya nakikita ni Jehovah, kapag ang isa ay talagang taimtim na lumalapit sa kanya, pakinggan kanya. Okay, maraming salamat. Tingnan natin ngayon paano kumilo si Jehovah base doon sa ginawa ni Hezekias, paragraph 16. Nang marinig ni Jehovah ang panalangin ni Ezekias at makitang pag-iyak nito, naawa siya sa kanya. Kaya ipinasabi niya kay Isaias, narinig ko ang panalangin mo, nakita ko ang mga luha mo, pagagalingin kita. Nangako si Jehovah na papahabain niya ang buhay ni Ezekias at ililigtas ang Jerusalem sa mga Asyriano. Okay. Paano sinagot ni Jehovah ang pagmamakaawa ni Hezekias? Brother Luistro. Doon sa Ikalawang Hari, 24:6, doon sa talatang 4, hindi pa nakakaalis si Isaias, sinabi rito na hindi pa nakakarating si Isaias sa gitna ng looban. O balik ka, kasi sabihin mo, pagagalingin kita, dadagdagan kita ng 15 years, at i-depend ko, ipagtatanggol ko mula sa Assyria, itong Jerusalem, itong bahay mo. At sinabi pa nga rito, after 3 days, pupunta ka doon sa templo. Kaya makita natin doon na pinakinggan agad ni Jehovah at sinagot niya agad. Tapos may definite answer si Jehovah. 15 years dadagdag ko sa buhay mo. Yan. Power of prayer. No? Bilis, instant. Hindi pa nakakabalik yung inutusan. Ginawa na agad yung hiniling. Brother Florence? Pero merong basehan yung pagkilos na yun ni Jehovah, hindi lang para ipakita yung kapangyarihan niya. Nasa teksto mismo, sabi doon sa Ikalawang Hari, 20 verse 5, sabi, narinig, nakita. Ibig sabihin, naudyukan si Jehovah ng awa, bagaman may isa siyang salita, nangingibabaw pa rin yung pag-ibig niya. Okay, salamat. Tingnan natin, ano yung aral? Paragraph 17. Aral, may sakit ka ba ngayon na parang imposible nang gumaling? Ipanalangin iyon kay Jehovah. Huwag kang mag-alangan na sabihin sa kanya ang nararamdaman mo kahit pa umiiyak ka habang ginagawa iyon. Tinitiyak ng Biblia na aaliwin tayo ng Ama na magiliw at maawain at ng Diyos na nagbibigay ng kaliwan sa anumang sitwasyon. Sa ngayon, hindi natin inaasahan na aalisin ni Jehovah ang lahat ng problema natin. Pero makakasigurado tayong aalalayan niya tayo para makayanan ang mga iyon. Ginagamit ni Jehovah ang banal na Espiritu niya para bigyan tayo ng lakas, kaunawaan at kapayapaan. Ipinapaalam din niya sa atin na darating ang panahon, wala nang magkakasakit at talagang napapatibay tayo ng pag-asang iyan. Okay, salamat sa tanong. Paano tayo, basahin mo natin yung binanggit na teksto. Awit 41 verse 3. Okay, dito tayo kay Sister Basque. Aalalayan siya ni Jehovah sa banig ng karamdaman sa panahong may sakit siya. Papalitan mo ang buong higaan niya. Okay. So, sa tanong, paano tayo tinutulungan ni Jehovah kapag may maluba tayong sakit? Hindi lang sakit to, malubang sakit. Marami sa ating makaka-relate dyan, no? Mr. Calzo. Unang-una, idinadalangin ko sa Diyos na Jehovah, espesipikong idinadalangin sa Kanya ang karamdaman ko. Pagkatapos, Brad, yun sa awit 41:3, aalalayan ako, makayanan ko ang mga sakit ko. Sa ginagamit ni Jehovah sa pamagitan ng banal na Espiritu, para bigyan natin ng lakas, kaunawaan at kapayapaan. Pinaalam pa niya, darating sa panahon, wala nang magkakasakit. Ayan. Bakit hindi na lang tayo pagalingin agad ni Jehovah? Bakit kaya hindi na lang katulad ng ginawa niya kay Hezekias? Sister CK. Kasi may advantage yung mga dumaranas ng may kahirapan o paghihirap. Natututo tayong magtiis
natututo tayong magtiwala kay Jehovah, maging mapagpakumbaba. Abay, kung lagi na lang maayos ang ating kalagayan, baka hindi tayo humble. Okay. So, pagbigyan natin yung dito sa Zoom, tawagin natin Sister, ano to? Tabuhara ba? Tabuhara? Okay. Brother Tabuara po. Okay, pakisuyo Ako po. po. Bali, gusto ko pong sumagot ng dalawa. Yung unang tanong nyo, bakit pwede naman pagalingin yan ni Jehovah? Pero tandaan natin na merong issue na kapag nagkaroon ng problema yung isang lingkod niya, iiwan na nila si Jehovah. Parang ganon. Kaya isang dahilan din yun, bakit ngayon wala na mga himala na katulad ng kay Haring Ezekias. Pangalawa po, ang isang dahilan, sabi dun sa awit 41:3, na papalitan ni Jehovah daw yung sa higa, banig ng karamdaman. May papalitan siya. Ano yung papalitan? Yung negatibong kaisipan. Yung sabi dun sa Kawikaan 18:14, kasi pag meron tayong malalang sakit, lalo na sa larawan po, marahil yung sister dito ay may cancer, nagkikimo siya. Pero yung chemo, hindi ginagarantiyahan na hahaba pa yung buhay niya. Kaya pwedeng maging masiraan siya ng loob. Kaya sa pamamagitan ng kaunawaan, meron tayong mga referensya sa mga article na mga sister kung paano nila hinarap yung mga pagkasira ng loob. Kaya kung pag-aaralan din natin yung mga karanasan, yung mga article, magre-research tayo, makikita natin na maaari tayong maging optimistic, hindi negatibo sa anumang karamdaman na maharap natin. Salamat po. Salamat po sa inyong mahusay na komento. Okay. Doon sa binasa natin teksto, di wala tayong himala ngayon, ha? Wala. O anong gagawin ni Jehovah? Sabi doon sa teksto. Ano yung binanggit dyan? Mas maganda kung sa English, ano? This Brother Calso. Halimbawa, may cancer ka, nasa ospital ka, Sabi dito sa panahong may sakit siya, papalitan mo ang buong higa niya. Kumbaga ilarawan mo na parang si Jehovah pa ang nurse mo doon sa ospital. Pinapalitan niya yung iyong higaan, Hindi ka man gagaling, pero nakakaramdam ka ng comfort dahil sa ginagawa niyang nurse ni Jehovah bilang nurse mo na naayos niya yung higaan, At kung sakali mang may sakit ka na talaga namang hindi cancer, ang sabi diyan mula sa banig ng karamdaman, kumbaga from bed of sickness to bed of recuperation, pagagalingin naman niya ang sakit mo kung hindi naman talaga terminal. Kasi tingnan niyo kahit yung mga doktor, magaling na yung doktor, magaling na yung binigay niyang gamot, hindi pa rin siya gagaling kung meron siyang hindi gagawin. Ano kaya yun? Yung sabi niya na tulungan mo ang iyong sarili. Di ba? Paano tutulungan yung sarili? Di dapat positibo ka. Di ba? Yun yung pinakamabisang gamot. Kung positibo ka. Kasi kung kahit maganda yung gamot, magaling yung doktor, maganda yung ospital, hindi ka naman positibo, hindi ka gagaling. Okay, liwanag yun. Dito tayo ngayon sa paragraph. Yung pala picture, Picture. Pakita natin yung picture. Si Brother Mata. Wala. Sa picture, makita natin yung sister. Siya ay nanalangin habang siya ay nasa chemotherapy. Manood din panalangin ng kapatid. Tapos, doon naman sa likuran, yun naman ay si Haring Ezekias. Talagang makaawa din siya kay Mang Jehovah para yung buhay niya humaba pa. Diyan makita natin mga kapatid na malakas talaga ang tulong na ibinibigay sa atin ng panalangin. Tutulong yan sa atin na maharap ang anumang sakit na naranasan natin. Salamat. Paragraph 18 po tayo. Napatibay si Ezekias sa sinabi ni Jehovah. Pwede rin tayong mapatibay sa mga salita ni Jehovah na nasa Biblia. Makapalakas tayo nito kapag nasa mahirap na sitwasyon tayo. Mula noong malaman ng isang sister sa West Africa na may cancer siya, lagi na siyang umiiyak. Sinabi niya, talagang napatibay ako ng Isaiah 26:3. Madalas, hindi natin kayang baguhin ang sitwasyon natin. Pero tiniyak sa akin ng tekstong iyan na pwede tayong bigyan ni Jehovah ng kapayapaan para matiis ang anumang pagsubok.
May teksto ba na talagang nakapagpatibay sa iyo noong napaharap ka sa isang napakahirap na sitwasyon na parang wala ng pag-asa? Tanong, anong teksto, anong papatibay sa iyo na noong may pinagdaraanan kang mahirap na sitwasyon? Tingnan daw natin yung mga pampatibay ni Jehovah kapag umiiyak tayo. Okay, hindi tayo mag-quote ng isang teksto na nakatulong sa atin, Brother Florence. Kawikaan 24:16, kahit na ilang beses akong nadapa o nabuwal, pero sabi doon, babangon at babangon pa rin ng isang totoong lingkod ni Jehovah. Kaya nakatulong sa akin yun, na bumangon pa rin at manatili sa paglilingkod. Okay. Yung sa mga binigay na halimbawa ang teksto, ano yung nakita niyo dyan na nakapagpatibay sa inyo? Sister Rizadel? Yung Exodo 3:7 po na hindi lang po si Jehovah na habag sa atin o sa mga paghihirap natin dahil may empatya siya, kumikilos po siya at naglalaan po siya ng tulong para palakasin yung mga lingkod niya na nasa mahirap at mabigat na sitwasyon. Okay. Maliban doon sa nabanggit na, ano ba yung teksto? Brother Odi? So, Yung sa Jeremias 31:16 po, para pinapatibay tayo ni Jehovah na sa ating mga pagdurusa ay hindi lang po walang kabuluhan. May nakalaan po siyang gantimpala para sa mga nananatiling tapat. Ano man po yung ating pinagdadaanan, may katiyakan tayong gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang ituwid po yung mga bagay-bagay ayon po sa tamang panahon. Ayun, salamat. Liwanag po yan. Dito tayo ngayon sa paragraph 19. Nasa dulo na tayo ng mga huling araw at siguradong makakaranas tayo ng mas mahihirap na sitwasyong magpapaluha sa atin. Pero gaya ng natutuhan natin sa halimbawa ni Hana, David at Haring Hezekias, nalulungkot si Jehovah kapag nakikita niya tayong umiiyak. Mahalaga sa kanyang mga luha natin. Kaya kapag nasa mahihirap tayong sitwasyon, sabihin natin sa kanya ang lahat ng nararamdaman natin. Huwag tayong lumayo sa mga kapatid sa kongregasyon. At basahin natin ang Biblia para mapatibay tayo ni Jehovah. Kung magtitiis tayo at mananatiling tapat, makakasigurado tayong gagantimpalaan niya tayo. Kasama na dyan ang pangakong papahirin niya ang bawat luwas sa mga mata natin kapag sobra tayong nalulungkot, ginawan tayo ng masama ng taong mahalaga sa atin, at nawawala na tayo ng pag-asa. Sa panahong iyon, kung iiyak man tayo, dahil na lang iyon sa kagalakan. Salamat po, Brother Junel, sa inyo pong mahusay na pagbasa. Ano ang pinanabikan nating mangyari? Gusto natin lahat to. Sister Tatlong Hari. Habang napapalapit na po tayo sa wakas, marami ang pagluluha natin dahil sa mga problema. Kung gayon, dapat tayo ay lumapit kay Jehovah sa pamamagitan ng panalangin, dumalo sa mga pulong para makakuha tayo ng mga kaginhawahan at mag-aral ng Biblia dahil doon din tayo makakakuha ng mga kalutasan sa problema natin. Kaya kung tayo ay makapagbata sa mga problemang ito ay bibigyan niya tayo ng buhay na wala ng lungkot, wala ng pagkakanolo at galimlim. Kung tumawa man tayo doon sa panahong yon ay kung umiyak man tayo sa panahon na yon ay ito ay dahil sa kagalakan. Ayan, tears of joy na. Okay, so ngayon, dumako tayo doon sa mga ripasong tanong. Sabi rito, anong ginawa ni Jehovah nang makita niyang umiiyak si Hana? Okay, Sister Del? Una, tinulungan ni Jehovah si Hana. Pangalawa, pinakinggan niya ito. At yung pangatlo ay ininawa ito. At bandang huli, pinagpala niya si Hana. Ayun, okay. Si David naman, ano yung ginawa ni Jehovah? Nang makita niya umiiyak si David. Sino na isa magkomento? Brother Odi? Binigyan nga po siya ng kaaliwan at lakas upang pagtagumpayan po yung kanyang mga pagsubok. Tinulungan po siya ni Jehovah na makaligtas sa kanyang mga kaaway at patuloy po siyang pinagpala. Okay. Brother, Bistro? Nilagay sa bote yung luha ni David. Ibig sabihin, talagang ni-record ni Jehovah yung lahat ng paghihirap ni David. At eventually, nawala lahat ng yon at ginantimpalaan siya sa kanyang katapatan.
Okay. Kumusta naman si Haring Ezekias? Sister, dito sa Sister Kay? Naawa po si Jehovah kay Ezekias, kaya pinagaling siya ni Jehovah. At in-extend pa ngayong life niya ng 15 years. Ayan. Kaya ang aral sa ating lahat, ano man ang pinagdaraan natin, no? Lagi tayong lalapit kay Jehovah. Huwag natin siyang ilalayo sa atin. No? Huwag natin siyang ihahagis. Ano? Ang ihagis natin yung problema. Si Jehovah, pinabaligtad yung iba, ang inihagis si Jehovah. Ihagis natin yung problema sa Kanya. Huwag ihagis si Jehovah. Lumapit tayo. Yan yung ating dapat maging determinasyon. Upang sa ganon, hindi tayo maging negatibo. Marami pong salamat sa inyo pong mahusay na mga pinagandaang komento. At sa susunod po muli ng ating pagpupulong, yung mga bisita namin kasama ngayon, pwede nyo rin po paghandaan muli yung ating mga aralin at pwede rin po kayong makibahagi sa pagtalakay. Ngayon, dumako na po tayo sa ating pag-awit. Awitin natin yung bilang 4, si Jehovah ang aking pastor, at pagkatapos ng ating pag-awit, anyayahan natin ating pagsalita sa pansarang panalangin. Tumayo po tayong lahat at sabay po tayo sa ating